Habang lumilipad ang chariot, nakatakas si Hua Chongyang. Nakatakas siya, nakatakas siya. Naglaho ng walang bakas ang lumilipad na chariot. Natigilan ang mga disipulo sa ibaba. Kahit nakahanga-hanga ang mahiwagang pormasayon, sa huli ay hindi ito gumagalaw. Walang dahilan para sa gayong takot, hindi ba? Ano iyon? Itinuro ng isang disipulo ang hilaga na nagpaalerto sa iba. Pagtingin sa direksyong iyon, nakita nila ang isang parang bulalakaw na lumilipad na chariot na papalapit mula sa hilaga, na nag-iiwan ng mahabang buntot sa ibabaw ng mga kagubatan at kabundukan, na naghihiwalay sa hilagang bahagi ng Slender West Lake. Evil Sky Pavilion. Umubo si Moki at humakbang paatros, labis na naging mapotla ang kanyang mukha. Hindi nakapagtataka kung bakit tumakas ang Underworld Sect. Lumalabas na hindi lamang ang lumilipad na chariot ng Evil Sky Pavilion ang naroon. Lumapag ang cloud-piercing flying chariot sa tuktok ng bundok, pagkatapos ay biglang nagsimulang umuga at tumaob, gamulong pababa sa Dallasdes. Ano ang ibig sabihin nito ng Evil Sky Pavilion? Isang babala, sobra na ang pang-aapi. Ikinuyong ni Moki ang kanyang mga ngipin, nakaramdam ng paninikip sa kanyang dibdib. Sa cloud-piercing flying chariot, awkward na tumingin si Duan Muxing sa nagtatakang karamihan. Pasensya na, hindi ko na-control ng maayos ang bilis. Paumanhin po, itinuro ni CIU Honor ang ibaba. Master, iyan po ang pinuno ng Slender West Villa. Ang Slender West Lake ay palaging lugar para sa mga maharlika ng palasyo upang magpahinga at maglaro. Bakit kaya narito si Moki ng Clarity Sect? Nagtatakang tumingin si Lin Lasho kay Lasho. Bilang pinuno ng Black Cavalry, direktang nasa ilalim ng emperador, hindi mo rin alam. Umiling si Lin Lasho. Ang Black Cavalry ay nagpapatupad lamang ng mga misyon, hindi kailanman nakikialam sa mga usapin ng korte. Naalala ni Lasho ang makapangyarihang salamangka na ginamit mula sa isang lumilipad na chariot na nagpapanggap na Underworld Sect noong labanan sa Anyang, pagkatapos ay sinabi, Moki at Molly, sa inyong opinyon, ano ang relasyon nila? Sumagot si Lin Lasho, sa pagkakaalam ko, babae si Molly, isang mahusay sa pang-aakit ng isipan at malakas sa salamangka. Hindi naman. Paano ako napagsamantalahan sa aking mahinang kalagayan? Isang bayaning bumagsak sa panlilinlang ng isang maganda. Bihirang ngumiti ang karaniwang matigas na mukha ni Lasho. Naaalala ko, may nakatatandang kapatid si Moki na maagang humiwalay sa kanya at naglaho. Babae man o lalaki, dapat silang lahat mamatay, madilim na pahayag ni Lin Lasho. Pagkatapos ay huminto ang lumilipad na chariot, lumulutang sa ibabaw ng Slender West Lake. Sina Xiaoyu at ilang babaeng disipulo ang responsable sa pagpapanatili ng paglutang ng lumilipad na chariot. Pinagmasdan ni Lasho ang buong Slender West Villa. Bukod sa dalawang disipulo, mukhang mahirap siyang iligtas kahit sa ilang tool card sa pagkakataong ito. Dahil 4 na nakamamatay na atake na lang ang natitira sa kanya, kailangan niya itong gamitin ng matipid. Sistema, sinasadya mo bang dagdagan ang hirap para pigilan akong masyadong umasa sa mga tool card? Sinulyapan ni Lin Lasho ang paligid at gumawa ng tumpak na paghuhusga. May porma sayon. Ang mga pavilion na ito ay itinayo ayon sa mga posisyon ng chismis, bagamat mukhang paaba ang mga ito. Mayroong halatang pagbabago bago ng primal na enerhiya sa paligid ng villa. Sa mga eksperto ng Clarity Sect, walang mahusay sa pagtatayo ng gayong kalaking pormasayon, kaya malamang na isang salamangkang pormasayon ang nakapalibot sa villa. Ang pagbabago bago ng primal na enerhiya ay isang panlabas na anyo lamang. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mahigit 100 cultivator at berdeng kasuotan sa Slender West Villa. Sinuri sila ni Lasho at walang kahit isang eksperto sa nascent divinity tribulation realm. Hindi nang ahas lumabas si Moki, ngunit nagpadala ng isang grupo ng mga walang silbi. Sumigaw si Duan Muxing, ilabas ninyo ang matandang magnanakaw na si Moki. Nang inag ang mga cultivator, mapotla ang kanilang mga mukha at pawisan ang kanilang mga noo. Hindi namin alam ang marangal na pagbisita sa Slender West Villa. Ano ang nagdala sa inyo rito? Umiling si Lasho. Bakit pumunta rito ang Evil Sky Pavilion? Mas alam ni Moki kaysa kanino man.
Nahulog na sa ganitong kalagayan ang Clarity Sect, ngunit nagpapadala pa rin kayo ng ilang tauhan upang mag-aksaya ng oras. Walang pakialam na ikinaway niya ang kanyang kamay, linisin ninyo sila. Disipulo, sumusunod sa utos, tumugon si C.I.U. Hunter ng tumango at sumugod pa sulong kasama ang kanyang sandata. Pagkatanggap ng utos, si C.I.U. Hunter, gaanong ay pinaganya ang 7 Stars Gathering Cloud Step, na humahawak ng isang malaking martilyo upang atakihin ang mga disipulo ng Clarity Sect. Ang mahigit 100 cultivator ay walang laban, sumisigaw habang sunod-sunod silang ibinabagsak sa lupa. Master, natapos na po ng inyong disipulo ang gawain. Tumango si Lasho, ang kanyang tingin ay sumasaklaw sa buong Slender West Villa, at sumigaw ng malalim, Moki. Ang kanyang boses ay matatag at makapangyarihan, na lumalabas mula sa itaas, na nakikitang nagdulot ng paggulong ng mga alon ng hangin, na sumasaklaw sa buong Slender West Lake Villa. Hindi mapigilan ni Leng Lasho ang kanyang kahanga-hanga. Kalmadong tumugon si Lasho, isang maliit na kasanayan lamang, na maaaring makamit sa Divine Court Realm. Tumindi ang tingin ni Leng Lasho, ngunit ang pagkontrol sa kapangyarihang Sun Echo ng napakaingat, na umaabot sa bawat sulok, ay hindi posible kung walang daan-daang taon ng paglilinang. Kahit na ang isang eksperto sa Nascent Divinity Tribulation Realm ay mahihirapang makamit ang gayong pagiging metikuloso, at hindi niya ito magagawa kung wala ang tulong ng kanyang master, ang master ng 7 stars. Ang antas ng paglilinang ay isang bagay, ngunit ang mga kasanayan at karanasan ay hindi maaaring ihambing sa pamamagitan lamang ng antas. Nakitang nakakatuwang pakinggan ni Lasho ang kanilang papuri, marahil dahil sa kanilang mga kilalang katayuan, na ginagawang mas komportable ang kanilang panlilinlang kaysa sa karamihan. Si Moki, na nagtatago sa loob at hindi nang ahas lumabas, ay tumugon sa kanyang boses, Jitian daw. Ang mga alon ng tunog ay bumalik, na parang mismong hangin ay bumaluktot. Humakbang pasulong si Duan Muxing nang marinig ito. Ang matandang masamang ito ay tumatanggi sa toast ngunit umiinom ng parusa. Handa ang iyong disipulo na manguna, hamukay ng 3 talampakan sa lupa kung kinakailangan, upang hukayin ang matandang ito. Ikinaway ni Lasho ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi na kailangan. Sa sandaling iyon, isa pang boses ang umalingaw mula sa loob ng villa. Hindi matiis ang paniniil ng Evil Sky Pavilion. Dapat ipaghiganti ang paghihiganting ito upang hindi mabuhay ng walang kabuluhan. Unti-unting nawala ang boses, malinaw na isang pagtakas. Dahil hindi pa lubos na nakakabawi ang paglilinang ni Leng Lasho at hindi maaasahan si Panlitian, ibinaling ng lahat ang kanilang mga mata kay Lasho, na nagtataka tungkol sa pamamaraang gagamitin niya sa paghabol. Nang mahinang tumawag si Lasho, isang malalim na dagandong ang umalangaw malapit sa tainga ng lahat sa loob ng ilang hininga. Si C.I.U. Honor ay sanay na sa gayong mga tanawin, habang sina Leng Lasho at Panlitian ay tila labis na nagulat. Dalawang individual, parehong veterano at kilalang mga figure ng mataas na katayuan, ay maraming oras sa kanilang mahabang buhay ng paglilinang upang maghanap ng mga sakayan. Kahit na ito ay mga sakayang may epikong katayuan, kusang loob nilang tatanggapin ang mga ito. Nakakalungkot, mahirap hanapin ang gayong mga nilalang. Marami sa mababangas na hayop sa Misty Forest ay hindi angkop para sa pagsakay. Kahit na mahuli at mapaamo ang isa, maaari lamang itong magsilbing hayop na pasan. Ang pagkakaroon ng gayong mga bihirang at maalamat na sakayan ay mas malamang na hindi mangyari. Sa sandaling ito, mahigpit na nag-utos si Lasho, hanapin ninyo siya. Umungal si Bayan at lumundag sa hangin, pagkatapos ay mabilis na sumisid patungo sa lupa. Sa pagdampi, tumagos ito sa ilang gusali. Magalang na nagtanong si Leng Lasho, maaari ko bang itanong kung saan nanggaling ang nilalang na ito, Pavilion Lord? Minsan akong nakipagsapalaran sa Misty Forest, naglakbay sa lupain ng walang panlilinlang sa loob ng 300 araw, pinutol ang libu-libong mababangas na hayop sa daan. Sa purong swerte, nakatagpo ko si Bayan at gumugol ng halos ilang buwan sa pagpapaamo nito. Nang marinig ito, agad na nagpakita ang lahat ng halo ng paghanga at inggit. Ano ang kahulugan ng isang powerhouse?
Ganap na ipinakita ang kabangisan ni Bai Yan. Sa pamamagitan lamang ng kanyang purong pisikal na lakas, nagdulot ito ng pagkawasak sa mga gusali sa Slender Westvilla. Hindi tulad ng mga sakayan tulad ng Whiteser, na may ilang espesyal na kakayahan, si Bai Yan ay labis na mabangis, na may nakakatakot na husay sa martial arts. Kung pakakawalan nito ang buong lakas nito, kahit na ang mga cultivator sa Divine Court Realm ay walang laban dito. Malakas din ang kanyang depensibong kakayahan, hindi nakakaramdam ng sakit kapag bumabangga sa mga istruktura. Hindi pa nagkaroon ng pagkakataon si Lasho na subukan kung gaano kalakas si Bai Yan, tinatansya lamang ang kanyang lakas laban. Kung mawala niya ang sakayan sa labanan laban sa isang malakas na kalaban, ito ay magiging malaking kawalan. Marahil kapag tumaas ang kanyang lakas, ang pakikasama dito ay maaaring magbunyag ng tunay na lakas laban ng sakayan. Dahil nararamdaman ng panganib na dala ni Bai Yan, ilang cultivator ang sumugod palabas at sinaksak ito gamit ang kanilang mga espada. Gayunpaman, sa sunod-sunod na mga kalabog, ang kanilang mababangas na atake ay parang kilati lamang dito. Ganap na hindi nasaktan si Bai Yan. Nagpanik ang mga disipulo ng Clarity Sect at tumalikod upang tumakas. Agad na natuwa si Bai Yan, isa-isa silang pinagtatabig, pinapalipad sila sa lugar. Isang matatag na sigaw ang bomb alert sa pavilion, isang boses na pagmamay-ari ni Machi, na hindi pa rin ang ahas na magpakita. Galit na tumugon si Duan Muxing, matandang masama, naisip mo ba kung samobra ka noong kinubkob mo ang Golden Court Mountain? Pinapayagan ninyo lamang ang inyong sarili na apihin ang iba, ngunit hindi ninyo papayagan ang iba na lumaban. Kaiyahiya, hindi karapat-dapat maging pinuno ng Clarity Sect. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, muling narinig ang boses ni Machi, mas gugustuhin ko pang mabasag kaysa maging buo sa kahihiyan. May kumpiyansang itinuro ito ni Ling Lasho sa direksyong iyon, nandoon siya. Sinabi ni Lasho, na nagmamasid sa kapaligiran, aktibo na ang porma sayon. Bayan, bumalik ka. Sa una ay naisip niyang gamitin muli ang White Sword, dahil sa kakayahan nitong mabilis na pahiniin ang malaking porma sayon. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip, itinuring niyang hindi na ito kailangan. Bakit gagamit ng palakol para pumatay ng manok? Bago paganap na mapaga niya ang porma sayon, lumundag palabas si Bayan. Kasunod nito, isang figure ang sumugod patungo sa langit. Ang mga agos ng primal na enerhiya, na halos nahahawakan sa ilalim ng matinding pagtatagpo, ay patuloy na nagtitipon patungo sa silhouette, hanggang sa lahat ay pumasok sa sentro ng enerhiya at dagat ng enerhiya. Nakabisado ni Maki ang gayong masamang pamamaraan, talagang nakakadismaya. Ang paninita ni Panlitian ay umalingaw sa pagkadismaya. Daan ng kasamaan. Nagtatakang tanong ni Lasho. Ipinaliwanag ni Panlitian, ito ay isang pamamaraang nakakain, humihigop sa asensya at primal na enerhiya ng iba upang mapangalagaan ang sarili, isang masamang paraan. Tumalim ang tingin ni Ling Lasho, kalmado at kolektado ang kanyang boses. Umatras kayo, iwasan ninyo ang kanyang talem. Kapag nagtagumpay ang pamamaraang ito, labanan hanggang kamatayan na ito. Si Maki, na ngayon ay puno ng kasamaan, ay mababaliw. Ang pinakamahusay na estratehiya ay iwasan ang kanyang unang pagsalakay. Mabilis na nagmaterialize ang porma sayon kung saan ang iba't ibang bagay sa loob ng Slender Westvilla ay umangat sa hangin dahil sa malaking puwersang humihila, na umiikot sa paligid ni Maki sa gitna. Si Maki, na nakatayo sa gitna ng isang buhawi, na baluktot ang anyo, ay nagpahayag. Dahil narito na kayo, walang makakaalis. Muling nagmadaling nagpayo si Ling Lasho, makinig kayo sa akin, iwasan ninyo ang kanyang talem. Nanatiling hindi natitinag si Lasho, umiling. Naabot ng primal na enerhiya ni Maki ang hindi pa nagagawang mga tuktok, na nagpapalabas ng aura ng walang kapantay na soberanya. Ito ba ang kawalang talunan? Ito ang nararamdaman niya. Puno ng primal na enerhiya ang kanyang pagkatao, umaagos patungo sa kanyang ulo, hanggang sa punto kung saan hindi na niya maramdaman ang kanyang pisikal na pag-iral.